O sa totoo. Sino dito siloso? Nasa kamay. Ako naamin ko napaka-siloso ko. Minsan, yung first girlfriend ko, hindi pa siya pastora. Napapansin ko, ewan ko, sa mga lalaki na nagkaroon ng buhay ng girlfriend, napapansin ko, pagka kami magkasama ang dalawa, seryoso kami. Pero pagkausap na yung iba, ang galaw-gaw niya. Kulang na lang. Bakit? Bakit gano'n? Bakit gano'n pagkakasaya? Diyan, nagkakabuhay ko niya na lang. Ikaw, please, nagkakabuhay ko na lang. Seryoso tayo pagkasama natin yung mahal natin. Diba? Bakit? Bakit yun? Kasi totohanan tayo sa kanya. Kasi pag sa barkada mo minsan, nakikipagplastikan ka eh. Hindi plastikan eh. Isa na yun. Nagkaharong ka, kaya bisa na yan, nagkakaaway-away na. Pero pag mahal mo yan, ay hindi mo aawayin eh. Di ba? Pag mahal mo, hindi mo aawayin. Talagang iingatan mo. Talagang ibibigay mo yung the best mo sa kanya. Seryoso ka pag ano. Kung nagagawa ka natin, kung nagagawa ka natin sa mga girlfriend natin, o sa boyfriend ninyo, sa girlfriend ninyo, sa mga ano nyo, bakit hindi nyo magawa sa Panginoon maging seryoso? Kung mahal niyo ang Panginoon, maging seryoso ka sa Kanya. And you will going to give the very best for Him. Katulad ng attitude natin, doon sa nagkaroon tayo ng girlfriend, na we want to give the very best for our girlfriend or boyfriend. Di ba? Ako, nakakautang. Umuutang na ako para na makapag-date kami. Sino dito namumutang para makapag-date? Sino dito nagtatabi ng baon para makapag-date lang? Kaya lang ngayon kasi ang mahal na sini. Dati na 10 piso lang. Oo, 10 piso lang. Tapos yung burger, 7 pesos yata. Yung Jollibee. Tapos yung tawag nito, spaghetti nila, 10 pesos. Anong oras ang araw kayo? Anong taon pa kaya yun? So, the best kailangan sa Panginoon. Amen? 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 Yung ibibigay natin the best natin doon sa nagugustuhan natin, sa cross natin. Tapos, mali-mali. Malingat ka lang, tumalikod ka lang, may iba na naman crush mo. Yung crush mo. Ipagpapalit ka sa malapit. Porque may distansya. Ganda. Amen? Pagdating sa Panginoon, seryoso tayo. Pagdating sa tunay na pag-ibig, seryoso tayo. Hindi ka pa sigurado sa Kanya. Pero kay Lord sigurado ka. Ngayon, pinagpipray mo pa lang siya.
meron talagang para sa'yo. Hindi nyo alam! Pero, makinig. Kung paano kayo maging seryoso sa mga magiging relationship, maging seryoso din kayo sa Panginoon. Kasi may relationship din kayo sa Panginoon. Masakit pag hindi ka seryoso ng karelasyon mo, tapos ikaw seryoso. Si Lord, seryoso siya sa atin kasi binuhat niya nga yung cross hanggang tungo sa akin. Nagpapako siya. Seryoso siya para mabigyan tayo ng kapayapaan, mabigyan tayo ng salvation, kapatawaran sa kasalanan natin. Tapos hindi natin siya siniseryoso. Di ba, no? Seryoso ka sa kanya, tapos hindi siya seryoso sa iyo. Ikas ka na. May ikas ka na. Oo. Sino mo? Ikaw may ikas ka na. Wala? You need to be serious in loving the Lord. In every aspect. Yan. Imagine okay, makinig kayo. Makinig! Pagpasok nyo dito sa lugar na ito, dapat i-prepare nyo na yung heart nyo. Pagpasok nyo dito, prepare nyo na yung heart nyo. My heart, my time, my attention will be to the Lord. Kahit na anong gawin ng katabi ninyo, kahit na nagtapakot pa yung katabi ninyo, kahit na kung nangulit pa yan, huwag nyo pansinin. Kapag sinet nyo na, pupunta ako sa church. Kahit saan church hindi dito lang. Kahit saan church. Makinig. Pagpapasok kayo doon, ibigay niyo na ang best sa Panginoon. So, saan mo nag-preach si Pastora kanina? Saan? Di ba sa chat yun? You need to focus. Okay? Ito, ano na, kaya nga, pulihin si Yahweh sa banal na templo niya. Uy, sila, linaw na. Okay, maghandog ng papuring awit. Ngayon, kung tatawanan kayo, nagkikilitihan kayo, naghahandog kayo. Hindi, ay nahandog niyo, kikilig. Maghandog ng papuring awit. Bakit? Kanino ihandog? Sa dakilang Diyos natin. Ha? Saan maghahandog? Sa dakilang Diyos natin. Hindi kay Erika, hindi kay Bamba, hindi kay alam kung sino man, kundi sa dakila. Dakilang Diyos natin. Yung palang na dakila parang nagano nga tayo, disiplinado tayo pagkakarte sa politiko. Kapitan, mayor, barangay, yung gobernador, presidente. Talagang disiplinado tayo. Pero pagdating sa Panginoon, wala na. Isi-isi na si Lord. Pero yun, sa dakilang Diyos natin. Amen! So, yung heart natin. Meron ako nakaano. Meron ako nakaraan daw sa Facebook. Ewan ko nakaraan niya. Sabi ng isang pastor. Ano niya? Kapag daw, pag yung sana natin sa mga asawa.
Kapag daw yung mag-asawa magkatabisano, tapos bumangon yung babae o bumangon yung lalaki, tapos inuna niyang buksan ng kanyang cellphone, tinignan ng kanyang Facebook, tinignan ng kanyang Instagram, tinignan ng kanyang YouTube, tinignan ng kanyang TikTok, tinignan lahat ng ano doon, hindi man lang nag-say good morning sa kanyang asawa. Ang sabi doon, may problema yung tao. Sa mga Christian daw, kay mga young people, kapag pag-gising nyo daw ng umaga, pag-gising daw natin ng umaga, at inuna natin yung ating cellphone kaysa magsabi sa Panginoon, Lord, thank you for this day. May problema daw ang pagiging Kristiyano natin. Sino dito? Ang kagising. Cellphone ka na nagawa. O baka hindi namin bitawan. Hindi tayo nagkapasalamatan. Dumilan tayo ulit. Yung iba hindi na nakadilan eh. Patay na eh. Di ba? May something wrong daw sa akin. Halimbawa, sabi lang, nasa cellphone ko isa. So, halimbawa, nagsishare ako sa inyo ng Word of God. Tapos, tingin ako ng tingin sa cellphone ko. Tingin ako ng tingin. Anong may iisip niya sa akin? O ngayon, iyan natin. Balik tayo naman natin. Nagsishare ako dito pero hawak niya cellphone niyo. Nakatingin sa cellphone niyo. The same message ba? The same na reason? The same ba yung masasabi niyo? Yung nasabi niyo sa akin, na hawak ko yung cellphone ko habang nagsishare, at kayo na nakikinig, na hawak ko yung cellphone niyo. Pareho lang ba? Pareho lang. Sabi ng pastor niya, ang nawa yung asawa na bumabagon, ang inuunan ng kanyang cellphone isip sa asawa niya. Nawawala ang pagiging importante ng asawa. Ang importante sa buhay niya ngayon, yung cellphone niya. Tapos yung mga kabataan, yung mga Christian, na pagkagising na sa umaga, nung wala pa silang cellphone, sabi niya, Lord, thank you. I pray pa dyan kung karoon ako ng cellphone. Nung nagkaroon na ng cellphone, paggising sa umaga, cellphone. Noong importante sa atin si Lord. Pero nung dumating na yung isang bagay, parang nalipat yung importante doon. Ngayon, habang nagsishare ko sa inyo, ibig sabihin, tapos tingin ako ng tingin sa ibig sabihin, hindi ko binibigyan ng importansya. Kahit nagsishare ako sa inyo, hindi kayo importante sa akin. Kasi, nakatingin ako sa cellphone ko. Ang importante sa akin, yung inaantay ko sa cellphone. Di ba? Di ba? So, kahit nagsishare ako sa inyo, dagdal ako ng dagdal, pero ang isip ko, nasa message ng cellphone. Kung yung inaantay ko. Ganon din kayo. Pareho lang tayo. Nagsishare dito, pero may hawak kayong cellphone, tapos nag-chat kayo. Ibig sabihin, kung paano yung naisip na hindi kayo importante sa akin, ganun din ako, ang iisipin ko, hindi ako importante sa inyo.
Di ba? Nagigit nyo? Ganun din kay Lord. Kapag kumakanta tayo ng papuri sa Panginoon, pero hindi tayo umaawit. Nagsulat na nga tapos biglang nagkukulong na nagkakalo. Ibig sabihin, sa piling ni Lord, hindi siya importante sa atin. Di ba? Eh, tayo ba importante kayo? Kaya nga nagpakamatay si Lord din. Napaka-importante sa natin kay Lord. For God so loved the world. Gayun na lamang. Hindi sinabi, mahal ng Diyos ang sanlibutan. Pero meron po daw S-O. So, tapos may M-U-C-H. So much. Gasol ng tubod. Sabi, ganun. Kaya nga, alam nyo, na-review ko ng pastor na yun. Kaya ko sinishare sa inyo. Para lahat tayo ma-review. Bago ko sinishare sa inyo to, ako muna tinamaan. Kaya nagugulat yung misis ko. Bago ako niyayakap ko na sabi ko, huwag mo na kayo mag-asawa, ha? Niyayakap ko yung asawa ko. Kahit may tampuhan kami, niyayakap ko. Pagkagising ko sa umaga, sabay niya po na siya. At least wala na siya. Nasa babasa ko ng Bible. Kaya, ngayon, importante ba sa'yo si Lord? Importante. Pakita mo kung gano'n importante. Yes? Hello? Amen? Naintindihan niyo? So, sa bawat gagawin natin para kay Lord, ipakita natin na importante siya. Kaya ito, tinan niyo itong word na ito. Sa dakilang Diyos natin. Maghandog ng papuring awit sa dakilang Diyos natin. Magsaya at magpuri, purihin si Yahweh. Mabigat yun, di ba? Ngayon, pag sinuman mo ito, ibig sabihin, ang sarap sa pakiramdam ni Lord. Kasi nakikita niya na importante siya sa atin. Kahit kabataan pa rin dapat maging importante. Kasi kailangan malaman natin kung ano yung importante at hindi importante sa buhay natin. Kayo, mabubuhay kayo dito, matagal na 100. Tayo, mabubuhay tayo hanggang 100. Ay yung binibigay ng pagbuhay ng Panginoon, nagpasulat ka ustad. Well, kasi walang hanggang yun. Amen? Amen! Erika? Mahal mo si Lord? Pakita mo iyan. Pakita mo. Huwag mo barkadahin si Lord. Kundi mahalin. Huwag natin barkadahin si Lord. Yung parang, kasi pag barkada, parang kahit kung saan makita, kahit nag-aasaran, di ba? No? Pero pag jowa mo, pag jowa mo, parang ayaw makita yung ano. Pilo ko pala, ayaw. Sa mga lalaki, mga babae, yung mga lalaki, ang daming sikreto niya na tinatago pag naniligaw pa yan. Pag jowa niya na, doon unti-unti na, mga 1/4 ng sikreto ng lalaki makikita nyo, 1/4. Pero pag nag-asawa na, doon yung makikita yung sikreto ng mga lalaki. The same din sa mga babae. The same. Pero dahil pinakasala mo na, hindi mo pwede sorry yan. Amen? Importante, please lang, kasi ako ewan ko, hindi naman ako magaling
kayo sa music, pero binigyan ako ng musika ng Panginoon. Itong kantang ito, sinulat ko yan because of God na binigay niya sa akin. Halos lahat ang kinakanta dito sa youth department, lahat yung binigay sa akin ng Panginoon na lyrics. Kaya, ibalik natin kay Lord. Yung respeto, yung important, pero naging importante sa buhay natin. Katulad sinabi sa Matthew chapter 6 verse 33. Yung sinabi ko sa inyo kanina, yung supernatural increase, darating na sa akin sa pamamagitan ng tatlong buhay. Ano yun? Seek ye first. Seek ye first. Sabihin, unahin mo, hanapin si Lord. Ilagay mo sa una. Ano sabi doon? Idadagdag. Ibig sabihin, meron ka na. May natural blessing, may natural increase. Yung increase mo, yung ano man, 93 doon, 92. Pag inuna mo si Lord, bibigyan ka niya ng, ang ibibigay sa inyo, more knowledge and wisdom. Protection sa mga karamdaman. Protection sa mga aksidente. Protection sa mga krimen. Yung protection ni Lord. Kasi hindi mo magagawa yan kapag wala kang protection ni Lord eh. Sa mga karamdaman, lalo na maraming nakalat yung virus. Pag wala yung protection ng Panginoon, maaaring katamaan. Ngayon, pag minamakan ang karamdaman, a-absent ka. 2 linggo, 1 linggo, 1 buwan. Ngayon, marireach mo pa kaya 90. Babagsak. Kasi, hindi ka man mabigyan ng billion na pera, pero yung protection ng Panginoon, protection sa karamdaman, protection sa mga masasamang elemento, protection sa krimen, at yung knowledge and wisdom. Alalahanin nyo, ang Diyos ang nagbigay ng utak natin. Siya din ang mag-i-increase niya. So, ibig sabihin, yung 92 mo, pwede niya gawin niya 202. Grabe yung doble. Pero, yun. Kasi super eh. Hindi naman, di ba natural increase? Ang natural increase, pag ganyan kayo, ilang points lang yan. Pero pag super, di ba, hindi basta-basta yun. Hindi na basta-basta yun. Halimbawa, ikaw, meron kami isang pastor. Hindi siya talaga nakapag-aral. Grade 1 lang yata siya. Hindi siya marunong magbasa ng English. Hindi rin siya marunong magbasa ng Tagalog. Pero nung hingi po siya ng Panginoon. Kasi sa Bible school namin, hindi kami, sa ibang Bible school, kailangan college graduate ka. Pero sa amin, hindi. O high school graduate. Sa amin, hindi. Nakatinawag ng Panginoon. Pero alam niyo ba? Ewan ko lang. Kung may makakatapat sa inyo dito. Hindi yun ang pag-aral ng elementary. Pero ngayon, pastor siya rin. Ordained pastor pa siya. Nung napanood ko siya ng nakaraan, bakit magaling yung English? Dahil pa ako, mag-English. Pero hindi siya nakapag-aral. Ano yun? Yun yung supernatural knowledge ng Panginoon. Kayo may mga natural knowledge na kayo. Kasi may mga utak kayo. Kung wala kayong utak, wala kayong knowledge. Pero, gusto niyo po ba na yan? Dagdagan na ng Panginoon yun. Kaya, we need to put God first. Amen? Amen? Kaya,
kayo. So, ako may teacher ako noon. Nag-away sila ng principal. Kasi, yung principal, nag-surprise visit. Eh dapat pala, nung oras nila, tuturo siya. Yung oral talaga, tuturo siya. Ang ginawa niya, nagpasulat sa blackboard. Halos buong session namin. Tapos, siya pala nakikipagkwentuhan sa kabilang teacher. Nung pagpasok ng principal namin, siya pang nagalit. Bakit daw nag-surprise visit na hindi na paalam? Galing ano? May surprise visit. Hindi paalam. Ay, magpapaalam. Para magnanakaw. Magnanakaw ako sa inyo. Paalam. Siya pa nagalit. Sabi, importante ba sa iyo pagtuturo? Importante ba sa iyo yung ano mo? Bakit iniiwanan mo yung ano mo? Kaya kailangan sa ating buhay, pahalagahan natin ang dapat pahalagahan. Iwasan ang dapat iwasan. Mahirap yung ganun eh. Masakit yun sa mga estudyante na yung teacher ko ng grade 3. Pinapagalitan kami pag uma-absent kami. Pero sa isang linggo, 2 beses pumapasok. Pero pag kami pumasok, nakutin niya kami. Pumasok siya, tapos hindi kami pumasok. Pag napagalitan niya kami. Pero sa isang linggo, 2 beses o 3 beses siya pumapasok. Kaya, the thing here is, ano ba importante sa iyo? Sa iyo, ano importante sa iyo? Mag-aral. Hindi pa importante sa siya. Mabuhay mo tagal. Mabuhay ka hanggang gusto mo. Ano importante sa iyo? Mag-aral. Ano importante sa iyo? Sino? Ano importante sa iyo? Ano importante sa iyo? Ano mga importante sa inyo ngayon? Ngayon, nandito kayo. Dapat importante sa inyo mga Lord. Kasi nandito kayo. Hindi si brother, si sister, hindi yung pag-aaral muna. Kasi Monday to Friday, doon kayo mag-import ng importansya. Di ba? Pero ngayon, linggo, kay Lord yan. Amen? Ngayon, nandito kayo. Amen! Palakpakan natin si Lord. Amen. So,